Nag-viral sa mundo ng social media ang di umano'y pag-iyak ni People Champ at former senator na walang iba kundi si Manny Pacquiao sa isang press conference kung saan ay sinabi nito na awang-awa siya sa mga Pilipino kaya tatakbong muli siya bilang senador para matulungan ang mga mahihirap nating mga kababayan. Sa halip na suportahan, binakbakan pa ng nasabing dating senador at hinahalungkat ang kanyang mga nakaraan bilang isang kongresista at senador. Ayon sa kanila, ano daw ba ang ginawa ni Manny Pacquiao sa mga taong ito kung saan siya kinikilalang kongresista at mambabatas na kanyang distrito. Naging kasapi pa ito ng Senado ng ilang termino, ngunit dahil sa kanyang ambisyong maging Pangulo, tumakbo ito noong 2022 national election. Ngunit sa kasamaang palad ay kahit pa siniraan ng kanyang mga katunggali sa pagkapangulo, hindi pa rin nananalo sa kanyang inaasam na posisyon na nasabing boxing legend. Ngayon daw na tumakbo ulit ito sa pagkasenador ay mukhang wala na daw pag-asa pang makakuha pa or makapasok man lang sa Magic 24 ang dating senador, dahil para mismo sa marami sa ating mga kababayan, hindi na daw sila magpapabudol sa mga trapong tila wala naman daw nagawa kundi ang manira ng kanyang kapwa. Dahil dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagbigay ng kanilang komento sa nasabing video ni Manny Pacquiao na umiiyak sa publiko nang dahil lamang daw sa kahirapan ng maraming tao. Pang-real talk pa nila ng nasabing boxing legend ano daw ba ang kanyang naiambag bukod sa pagmumudmud ng pera at paano daw niya matitiyak na matutulungan niya ang marami sa ating mga kababayan na naghihirap. Ayong ilang taong ito sa Kongreso at Senado, mukhang hindi naman daw ito naging consistent sa kanyang trabaho na mukhang pakialam lang daw nito kaya tumakbo sa posisyon ay para protektahan daw di umano ang kanilang mga negosyo. Sino daw ba ang magtitiwalang muli sa dating senador na minsan ang sinira ng Pangulo na tinawag na magnanakaw ang buong pamilya, ngunit ngayon ay tila kasapi pa nila. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umaniga ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. Pag-usapan naman natin ngayon si ex-senator Manny Pacquiao. Meron siyang viral video ngayon na umiikot sa social media. I don't know kung kailan ito. Ngayon ba, no panahon ng eleksyon o nung nakarang eleksyon. Basta full of emotion na maiyak-iyak na siya at sinasabi niya yung ipaglalaban niyang mga mahirap. Talagang yung ibang caption nga nabasa ko dito is parang best actor na siya. So pakinggan natin at kilatisin natin kung totohanan ba siya na may puso sa mga mahirap. Pag may nakikita kung mahirap kaya gano'n ako nag-passionate na ipaglaban ng mga mahirap. Dahil dito sa mundo, hindi pera. May iiwanan din natin yung pera. Yung posisyon mo, yung kasikatan mo, wala yan. Pero yung iiwanan mo, ligasiyan na makatulong sa mga mahirap, yun ang count. Yun ang mabibilang na maalala ka ng tao. Nakalimutan yan. Pag may nakikita kung mahirap kaya gano'n ako nag-passionate na ipaglaban ng mga mahirap. Dahil dito sa mundo, hindi pera. May iiwanan din natin yung pera. Yung posisyon mo, yung kasikatan mo, wala yan. Pero yung iiwanan mo, ligasiyan na makatulong sa mga mahirap, yun ang count. Yun ang mabibilang na maalala ka ng tao. Nakalimutan yan. Pag may Okay, so ito, tingin ko lang ito parang nangyari ito nung kampanyahan nung 2022 presidential election. I don't know kung ngayon ba, I'm not sure. Parang kumakandidato pa siyang presidente noon. So, sabi niya, yung legacy, yung pera, hindi natin madadala yan. Sabi niya, inaano niya na tumulong tayo sa mahirap dahil, yan, may verse dyan sa Bible do not lay up treasures on earth. Huwag kang mag-ipon ng kayamanan, treasures on earth na where yung mano ng lapi o where wrath masisira lang or nanakawin ng magnanakaw. Lay up treasures in heaven. So, yan, may biblical basis yan. Kaya lang, tingnan natin. Maiyak-iyak siya And I believe na hindi naman siguro ito arte. Kasi galing siya sa mahirap. Ako nung una, naniniwala ako na matulungin siya sa mahirap. Nung una, believe na believe ako.
talagang tumutulong. Very generous siya, mapagbigay. Kaya saludong-saludo ako sa kanya yung dami ng karangalan na naibigay niya sa bansa dahil sa kanyang boxing success. Talagang nakaka-proud maging Pinoy dahil sa isang Manny Pacquiao. Kaya lang, nung pumasok sa politika, yun na, medyo unti-unti, nagbago na. Ako lang ito nasasayangan ako kay Mr. Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao. Okay yun, kumandidato siya ng presidente, dahil tingin niya, ano daw siya, leading daw ng Diyos para matulungan niya ang Pilipino. So yun, ang dami niyang pangako. Itong tinutulungan natin ngayon na Talaan-Dig Tribe sa Bukidnon, nako, ang daming bumoto sa kanya nung last presidential election. Dahil, yun nga, naipanganak siya sa Kitaw-Taw, Bukidnon, sabi ng mga katutubo, katribo namin yan. Botohan namin si Pacquiao dahil nangako siya sa amin. Ang pangako ni Manny Pacquiao, sa tribo magbibigay ng libreng pabahay. Magbibigay ng trabaho. Ano pa yung isa? Tatlo livelihood, pabahay, nakalimutan ko yung isa. So maraming umasa sa kanya. Kaya lang, after the election, wala na. Kawawa yung mga tribo na umaasa sa kanya. Kaya, ako nasasayangan ako, I still believe na nandun yung puso niya na gustong tumulong. Kaya lang, mali ang pinasok niya, pwede man siyang tumulong kahit hindi na siya pumasok sa politika. Dito siya nasisira sa politika. Lalo na, itong eleksyon na ito, pumanig na siya sa mga Marcos. Na nung last presidential election, binabatikos niya. Inaakusahan niya na korap, magnanakaw. Nasaan na ngayon? Yung prinsipyo ng isang pambansang kamao na magnanakaw. Ang mga Marcoses, ipapakulong niya. Ngayon, kung may ninakaw daw ang mga Marcos, isauli na lang. Ganun ba? Isauli na lang. Tapos sabi niya, wag daw nating sisihin si President Marcos sa korupsyon. Kasi paano magiging korap ang isang leader ng isang bansa na nangunguna daw tayo sa ekonomiya? Grabe. So, marami akong nababasang comments na bubutuhan ka sana namin, Manny Pacquiao, kung naging independent ka lang. Kaya lang dahil sumama ka sa mga Marcos na binabatikos mong korap. Tapos ang plataforma niya ngayon bilang senador is labanan ng korupsyon. Tapos sumama siya sa grupo na, budget ngayon, 2025 budget, the most corrupt budget in our nation's history, according to Senator Franklin Drilon and Senator Lacson. Manggil, kaya may kaso na. So, sasabihin ni Manny Pacquiao na tutulungan niyang mahirap, lalabanan niyang korupsyon. Nandyan man siya sa grupo ng... So, nasayang si ex-senator Manny Pacquiao. Pwede siyang pumasok man sa politika, okay sana, governor, mayor, ganun. Kailan kung sa Senado, hindi siya pwede kasi gagawa sila ng batas. Anong magagawa niyang batas? Ano bang nagawa niyang batas nung term niya as senador? Wala akong maalala. So, good luck po, Senator Manny Pacquiao, sa inyong pagtulong sa mahirap. Usaping Manny Pacquiao pa rin tayo ngayon. Ito, may isang pahayag na naman niya na nakakot ng ating attention. Post ito ni Arclight 47 minutes ago. Basahin ko Ayon kay senatorial candidate Manny Pacquiao, gusto niyang gawin sa ating bansa ang nagawa ni Lee Kuan Yew sa Singapore. Anong masasabi mo rito? Solid archers? So, ito yung exact statement ng pambansang kamao. Sabi niya, kapag sinabi mong Singapore, na aalala natin si Lee Kuan Yew dahil nag-iwan siya ng legasiya na nakatulong sa mga susunod na henerasyon. Yan din ang gusto kong gawin para sa ating bayan. Manny Pacquiao, senatorial candidate. I don't know kung kailan niya ito sinabi. Kailan dito kay Arclight, believe ako dito, kung anong ipinopos niya, karamihan ito tama. Okay, so grabe na napakataas
ang lipad ng saranggula ni ex-Senator Manny Pacquiao. Well, in fairness sa kanya, maganda yung kanyang there's nothing wrong to dream kasi pangarap niya ito. Kung ano na legasiya ni Lee Kuan Yew sa Singapore, gusto niyang gawin dito. Ang tanong, kaya ba niyang gawin? Kayo, kaya bang gawin ni Manny Pacquiao dito sa Pilipinas ang nagawa ni Lee Kuan Yew sa Singapore? Nasa posisyon ba siya na gagawin yon? Malala ko nung May 2022 election, doon sa Bukidnon, sa tribal area sa Talandig. Nako, marami sa mga tribong Talandig ang naniwala sa pangako ni Manny Pacquiao. Una, alam ng tribong Talandig na naipanganak sa Kitaw-Taw Bukidnon si Manny Pacquiao. Kaya sabi nila, katribo na nila. Tapos, yung mga campaign managers ni Manny Pacquiao sa Bukidnon, nagpangako, yan, libreng pabahay, trabaho, at saka livelihood. Tandang-tanda ko yung pangako ng Team Pacquiao sa Bukidnon. Pabahay, trabaho, livelihood. Tapos may mga ID pa silang na-issue. Ako, ang daming bumoto ng Manny Pacquiao sa Talandig na tribo. Ngayon, after election, ni anino ng Pacquiao hindi nagpakita doon, kawawa yung mga bahay ng tribo na umaasa sila na matulungan sila ni Manny Pacquiao kasi yun ang pangako, mabibigyan sila ng pabahay. Mabuti na lang at nandyan kayo mga kaibigan, dahil sa inyong panonood sa ating channel. Yun, nakakatulong tayo sa tribong Talandig sa ating pabahay program. Okay, balik tayo kay Manny Pacquiao. Malayo, sa opinion ka lang malayo ang kalingkingan ni Lee Kuan Yew dito kay Manny Pacquiao. Nabasa ko yung history ng Singapore itong Lee Kuan Yew. To summarize, yung strong and committed leadership ni Lee Kuan Yew. Handa siyang magsakripisyo and then handa niyang nilabanan ang mga balakid. Napaka determinado siya mag-succeed ang Singapore and it took time. Kasi mahirap ang kalagayan ng Singapore noon. Tapos yung no nonsense commitment niya, no to corruption. Grabe. Kaya tama yung legacy ni Lee Kuan Yew sa Singapore hanggang ngayon nandyan pa. Yung public service. Grabe. May napanood akong reel sa Facebook, May sumakay na pasahero sa airlines. Tapos nagpapalakpakan ng mga tao. Sabi ko, sino kayo ito? Hindi ko namang kilala masyado. Umupo siya doon sa economy section. Pumapalakpak ang mga tao, stewardess, ganun, litrato. And then, mabuti na lang may caption. Prime Minister of Singapore. Nagbiyahe economy class on official business as Prime Minister. Sabi ko, ito ang kaya no wonder asensado ang Singapore nang dahil sa commitment ng mga government leaders nila na nanggaling ito kay Lee Kuan Yew. A man full of principle, dedication, honesty, integrity, political will, strong leadership at lahat na. Nandyan ba yan kay Manny Pacquiao? Sorry na lang. As a boxer, saludo ako sa pambansang kamao. Wala na akong hanggang ngayon pinapanood ko pa yung mga boxing matches niya. But as a politician, I'm sorry, pambansang kamao, mahina po kayo sa politika. Hindi kayo bagay sa politika. But hindi po masama na mangarap kayo na maging Lee Kuan Yew of Singapore. Hindi po masama na yung sabi nyo na gagawin nyo ang ginawa ni Lee Kuan Yew sa Singapore, gagawin nyo sa Pilipinas. Sana mangyari yun. Kaya lang sana yung pangako mo noong 2022 na magbigay ng libreng pabahay, livelihood o